Napigilan raw ang tangkasan ng shooting o stabbing sa isang paaralan sa Leyte matapos ang ipinadalang tip ni Senator Bam Aquino sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaagad raw na aresto ang nag-post ng threat sa social media na isang 14 anyos lamang na may problema sa kanyang pamilya. Narito ang aking report. Ibinunyag sa isinagawang press conference ni Interior Secretary John Vic Remulla na napigilan ng mga otoridad ang plano umanong mass shooting sa loob ng paaralan sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Remulla, nakatanggap ng tip si Senator Bam Aquino patungkol sa plano umanong pamamaril, kaya agad itong nakipag-ugnayan sa kanya para ipatupad ang preventive measure. Kaagad raw inatasan ng kalihim ang Criminal Investigation and Detection Group para magsagawa ng investigasyon. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Nagmula raw sa isang 14 anyos na grade 10 student na estudyante rin ng paaralan ang pagbabanta na ipinost niya sa kanyang social media sa pamamagitan ng waray. Pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. Nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Lumalabas na isinagawang investigasyon na problema sa pamilya at maaaring na impluwensyahan ng Tacloban City shooting ang dahilan kung bakit nag-post ang estudyante. Samantala, sa nagpapatuloy na investigasyon ng Tacloban City shooting, nangalap ng mga panibagong detalye ang Philippine National Police kung saan o ginagamit raw umano ng ilang drug lords bilang courier ang mga 14 anyos na bata dahil sa immunity nito sa batas. Matatanda ang 14 anyos lang din ang batang may hawak ng Glock 9mm na pag-aari ng kanyang tiyahing pulis. Kasunod na rin ang serye ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Plano raw irekomenda ni Remulla sa Kongreso na muling pag-aralan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Designs and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya matcha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. Pinag-aaralan na rin ng DILG na rekomendang muli sa Kongreso ang gun ownership dahil na rin sa mga nangyaring pamamaril sa Tacloban. Sa batas, civil case lamang ang maaaring ikasa sa mga gun owner sa oras na magamit ng ibang tao ang kanilang baril at masangkot sa krimen. Sa oras rin daw na makatanggap ang publiko ng mga anumang banta sa seguridad o kapareho ng nangyaring insidente sa mga paaralan, kaagad tumawag sa 911 para maaksyonan ang sumbong. Para sa Euro TV News, ako si Henry Villa. Nicolas sumasaludo sa bawat Pilipino.